Nagsimula ang pelikula sa mga tripulante na naglalayag patungo sa pampang ng isla ng Elba upang ihanap ang kapitan nila ng doktor. Unang bumaba ang magkaibigan na sina Edmund at Fernan. Tinawag ni Edmund ang grupo ng mga sundalo ngunit di siya pinansin ng mga ito kaya nagpaputok siya ng baril. Isinigaw niya na kailangan nila ng tulong. Gayunpaman, pinaputukan sila ng mga sundalo dahilan upang gumanti ng putok si Fernan tapos ay tumakbo sila sa itaas ng burol. Nang abutan sila ng mga sundalo ay nilabanan nila ang mga ito. Natigil ang labanan nang dumating si Napoleon Bonaparte, isang French emperor na pinatapon sa islang iyon. Nagpakilala sila at sinabi ang kanilang pakay. Kalaunan ay naipasuri nila ang kapitan sa doktor sa tulong ni Napoleon. Habang nag-iinom ay binigay ni Edmund ang chess king kay Fernan bilang pagkilala sa tagumpay nila. Naistorbo sila ni Napoleon na humingi ng kaunting oras kay Edmund. Dahil natulungan sila ni Napoleon, nagdemand ito na dalhin niya ang sulat kay Monsieur Clorion pabalik ng Marseilles, France. Nagbilin si Napoleon na hindi ito dapat malaman ng sino man kahit pa ang kaibigan niyang si Fernan. Ang hindi nila alam, mula sa bintana ay nakita sila ng kanyang kaibigan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog ay ginising si Edmund ni Napoleon upang ibalita na patay na ang kanilang kapitan. Kinaumagahan ay naglayag ang mga tripulante pabalik ng Marseilles. Pagdating sa puerto ay pinatawag si Edmund at Danglars ng may-ari ng barko na si Morrel. Nandoon ang kasintahan ni Edmund na si Mercedes na sabik siyang makita. Nagsabi si Fernan na nagbilin si Edmund na magkita sila sa tambayan nila pagkatapos makausap ang may-ari. Dahil namatay ang kapitan ng barko, bilang first mate, umaasa si Danglars na siya ang gagawing kapitan. Ngunit ang second mate na si Edmund ang ginawang kapitan dahil siya ang naglakas loob na humanap ng doktor sa isla ng Elba. Laking galit ni Danglars na naungusan siya ng kasamahan. Nagmadali naman si Edmund na hanapin ang kasintahan na alam niyang naghahantay sa kanya. Isang matanda na nagngangalang Clorion ang nagtanong kay Morrel kung may mga tauhan siyang dumaong sa isla ng Elba. Sumagot siya na meron ngunit nakaalis na ang mga ito. Sa tambayan ng magkakaibigan ay nililigawan ni Fernan ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Di nagtagal ay dumating si Edmund. Kita kay Fernan ang inggit at selos sa dalawa. Nang ibalita ni Edmund na napromote siya bilang kapitan ay lalong naging bitter si Fernan. Sinamantala naman ng magkasintahan ang muli nilang pagkikita. Ipinaramdam ni Mercedes ang kanyang walang hanggang pagmamahal kay Edmund sa pamamagitan ng pagsusuot ng singsing na gawa sa lubid. Kinabukasan, lasing sa alak, nakipag-inuman si Fernan kay Danglars. Nabanggit ni Fernan ang sama ng loob kay Edmund na magkaibigan nga sila pero may sikreto itong tinago sa kanya. Nakaisip si Danglars na maaari nilang magamit ang sikretong iyon laban kay Edmund. Pagsapit ng gabi, habang nagdidiwang ay biglang pumasok ang mga sundalo upang arestuhin siya. Nagsabi siya na wala siyang nagawang kasalanan at iyon ay isang pagkakamali. Sinabi ng Chief Prosecutor na si Gerard Villefort na tinuligsa siya ni Danglars sa salang pagtataksil. Umamin siya na inutusan siya ni Napoleon na i-deliver ang sulat sa isang kaibigan. Sa katunayan ay nasa kanya pa ang sulat. Nagsabi ang prosecutor na ang sulat na iyon ay para sa tauhan ni Napoleon na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa oras at lokasyon ng mga nagpapatrolyang sundalong Briton sa Elba. Sumumpa si Edmund na wala siyang ideya kung ano ang laman ng sulat at bukod doon ay hindi siya marunong magbasa. Nang sabihin niya na ang sulat ay para kay Monsieur Clorion ay sinunog ito ng prosecutor na nagsabing napakadelikado ang nilalaman ng sulat na iyon. Pagkatapos ay nag-alok ito na ipapahatid siya sa bahay niya. Pagsakay niya sa karwahe ay naramdaman niyang sa ibang lugar siya dadalhin ng mga sundalo. Nagsabi ang isang sundalo na simula sa araw na iyon ay bilangguan ng Chateau d'If na siya maninirahan. Hindi siya pumayag na makulong kaya tinakasan niya ang mga sundalo at dumiretso sa bahay ng kaibigan na si Fernan. Kinwento ni Edmund na hinatulan siya dahil nagsinungaling si Napoleon na ang sulat ay hindi pala personal na sulat kundi sulat para sa isa niyang tauhan. Hindi niya alam ang gagawin at nakasunod sa kanya ang mga sundalo. Imbis na tulungan ay tinutukan siya ng espada ni Fernan. Inamin ng kaibigan na nakita niya nang ibigay ang sulat at nabasa niya ito. Di makapaniwala si Edmund na ipinagkanulo siya ng matalik niyang kaibigan. Nabasa nito ang sulat at hindi man lang siya nito binalaan. Sinubukang tumakas ni Edmund ngunit hindi siya hinayaan ni Fernan. Ilang saglit pa ay dumating ang mga sundalo na muli siyang inaresto. Samantala,
Bilang chief prosecutor ng Marseilles ay umuusok sa galit si Villefort sa kanyang amang si Clorion dahil ang sulat ay para sa kanya at ito ay maliwanag na pagtataksil. Gayunpaman, sinabi ng ama na mananatili ang kanyang katapatan kay Napoleon. Balik kay Edmond, tuluyan na siyang dinala ng mga sundalo sa isla ng Chateau d'If. Nang makaharap ni Edmond ang warden ay nagsabi siya na inosente siya. Sinang-ayunan ng warden na inosente siya, dahil kung guilty siya ay sa regular na kulungan siya dapat dinala. Ang Chateau d'If ay ang lugar kung saan kinukulong ang mga kinamumuhian ng bayan. Pagkatapos ay isinama siya ng warden sa kanyang kulungan. Doon ay walang awa siyang nalatago ng warden. Ang pintuang iyon ay bumubukas lamang isang beses sa isang taon, kapag dumarating ang warden upang latiguhin sila ng walang dahilan. Patuloy ang paglipas ng panahon at labis nang nabalisa si Edmond sa pagkakakulong ng mag-isa. Pinalalim niya ang ukit sa pader tungkol sa panalangin na sana'y mabigyan siya ng katarungan. Ngunit kalaunan, nang maunawaan niyang wala siyang kontrol sa kanyang kalagayan ay nagsimula siyang malugmok sa matinding lungkot. Matapos ang 12 taon ay tuluyan na siyang nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Inakala niyang doon na siya mabubulok habang buhay. Ngunit isang araw, bigla na lang umangat ang sahig ng kanyang selda. Para bang may multong nagpakita sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Siya si Abbé Faria, isang bilanggo mula sa selda sa ibaba na 5 taon nang naghuhukay ng lagusan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang lagusang iyon ay humantong sa mismong silid ni Edmond. Unang hiniling ni Abbé na makita ang kalangitan na 11 years niya nang hindi nakikita. Pagkatapos noon ay inanyayahan siya nito sa kanyang selda. Labis na namangha si Edmond sa itsura ng kulungan ni Abbé na may upuan at mga libro. Nagsabi si Abbé na maling direksyon ang nahukay niya kaya sa pagkakataong ito ay sigurado na siyang ang salungat na direksyon ang tamang lagusan upang makatakas. Nangako si Abbé kay Edmond na kung tutulong siya sa paghuhukay ay tuturuan niya ito sa economics, math, philosophy, science at higit sa lahat ay ang magbasa at magsulat. Ngunit bago pa sila makapagsimulang maghukay ay bigla nilang narinig ang yabag ng isang bantay. Dali-daling bumalik si Edmond sa kanyang selda, inihanda ang timba ng basura dahil alam niyang parating na ang bantay sa kanyang kulungan. Sa bilang buwang iyon, 2 beses lamang bumubukas ang pinto ng selda, 1 beses para kolektahin ang basura at 1 beses para maghain ng hapunan. Bukod doon, malaya na ang maghapon, kaya't sapat ang oras nila upang maghukay ng lagusan ng hindi nahuhuli. Ginamit ni Abbé ang buhok upang makalikha ng apoy at masindihan ang kandila. Kapwa silang pumasok sa lagusan at ipinagpatuloy ang paghuhukay. Tansya ni Abbé na kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis ay aabutin pa sila ng 3 taon bago tuluyang makarating sa labas ng mundo. Naikwento ni Abbé na minsang naglingkod siya sa napakayamang si Count Enrique Espada. Nang mamatay ang kanyang amo ay ipinakulong siya ni Napoleon upang pilitin siyang ibunyag kung saan nakatago ang kayamanan. Isang araw, habang nagpapahinga, nalaman ni Edmond na bihasang eskrimador si Abbé. Nagdemand siya na turuan siya sa paggamit ng espada at kung hindi ay titigil siya sa paghuhukay. Dahil doon ay napilitan si Abbé. Ipinaliwanag niya na ang bilis ang pinakadakilang sandata ng isang mandirigma. Gamit ang patak ng tubig, ipinakita niya kay Edmond ang bilis ng kanyang mga kamay nang hindi nababasa. Sinabi niya na kapag naging kasing bilis ng ganito ang kanyang mga kamay ay saka siya magiging isang tunay na mandirigma. Pagkaraan noon, bumalik si Abbé sa paghuhukay at si Edmond na may ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Makalipas ang ilang araw, tinuklap ni Abbé ang kahoy mula sa pinto at ginamit ito bilang espada. Doon niya sinimulang turuan si Edmond ng wastong paggamit ng espada. Sa tuwing matatapos ang pagsasanay ay tinutuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ngayon, ang buong araw niya ay ginugugol sa pagbabasa, paghuhukay, at pag-eensayo ng eskrima. Pagkaraan ng ilang buwan, labis na umunlad ang kakayahan ni Edmond sa pakikipaglaban. Napansin ni Abbé na mas naging mahusay na mandirigma si Edmond kaysa sa kanya. Isang gabi habang nagpapahinga ay naikwento ni Edmond ang prosecutor na si Villefort na pinawalang sala siya ngunit biglang nagbago ang isip nang malaman nito na para kay Monsieur Clorion ang liham. Bukod doon ay sinunog nito ang liham. Sinabi ni Abbé na katakataka na sunugin ang katibayan sa pagtataksil tapos ay ang ipakulong ang kaisa-isang nakakaalam ng koneksyon ni Napoleon at Clorion.
Napagtanto ni Edmund na ama ni Villefort si Clorion. Upang protektahan ang sarili at pamilya ay siya ang ipinakulong nito. Bukod pa rito ay naisip niya ang sabuatan ng kaibigan niyang si Fernand, kasamahang si Danglars at ang prosecutor na si Villefort. Lalong sumiklab ang kanyang galit sa natuklasang iyon. Isang araw, nakakita sila ng mga ugat ng halaman sa loob ng lagusan dahilan upang mapagtanto ni Abbé na malapit na sila sa ibabaw. Dahil dito, labis na natuwa ang dalawa. Gayunpaman, biglang yumanig ang lagusan at nabagsakan ng mga bato at lupa si Abbé. Mabilis siyang hinila ni Edmund palabas. Matindi ang pinsala ni Abbé nang tamaan siya ng isang mabigat na bato sa dibdib. Dahil dito ay maaari siyang mamatay anumang sandali. Sa kanyang huling mga sandali, itinuro niya kay Edmund ang isang mapa na nakatago sa ilalim ng bato. Iyon ang mapa ng kayamanan na siyang dahilan kung bakit nakulong si Abbé. Nagpayo ito na magpatuloy siya sa paghuhukay at kapag nakalaya siya ay gamitin niya sa kabutihan ang kayamanan. Hindi nagtagal ay pumanaw si Abbé at ikinadalamhati ito ni Edmund. Biglang dumating ang bantay upang maghatid ng pagkain. Nagkubli si Edmund sa likod ng pader. Tinawag si Abbé ng bantay, ngunit walang sumagot. Nang sumilip ito ay nakita niya ang bangkay ng matanda. Natarante siya at agad na iniulat ang nangyari. Mabilis na tinakpan ni Edmund ang lagusan at bumalik sa kanyang selda. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang bantay kasama ang ilan pang kasamahan at inilagay ang bangkay ni Abbé sa isang body bag. Nagtago si Edmund sa loob ng lagusan, naghihintay na umalis ang mga bantay. Pagkaalis nila, tahimik na pumasok si Edmund sa silid. Habang tinititigan niya ang bangkay ni Abbé ay may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Agad niyang pinalitan ang katawan ni Abbé ng kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang warden kasama ang kanyang mga tauhan upang kunin ang bangkay. Napagpasyahan nilang itapon ang bangkay sa dagat. Samantala, nagdala ng pagkain ng isang bantay sa selda ni Edmund. Ngunit nang walang sumagot ay naghinala ito. Pagbukas niya ng pinto ay bangkay ni Abbé ang nakita niya. Agad siyang tumakbo at sumigaw upang pigilan ang warden. Malakas ang ihip ng hangin at malakas ang alon ng dagat kaya hindi siya naririnig ng warden. Habang sinusubukan ng warden na alamin ang sinasabi ng tauhan ay hinila ni Edmund ang susi dahilan upang makasama siyang mahulog. Pagbagsak sa tubig ay mabilis na ginamit ni Edmund ang susi upang makalaya. Pag-ahon niya ay napansin niya ang warden. Sa mga sandaling iyon ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit at nilunod ito. Pagkatapos ay lumangoy siya palayo ng isla. Kinabukasan ay nagising siya sa isang isla kung saan siya napadpad. Hindi niya alam kung paano siya nakaligtas. Nagbunyi siya ng panandalian lamang dahil hindi pa rin siya tunay na malaya. May isang grupo ng mga pirata na nandoon. Kinausap siya ng leader ng mga pirata na si Luigi na nagpakilalang smuggler at magnanakaw. Sinabi nitong palalayain siya sa isang kondisyon, kailangan niyang labanan ang taksil na tauhan na si Jacopo, na balak nilang ibaon ng buhay. Kung manalo si Jacopo ay muling makakabalik ito sa grupo. At kung si Edmund naman ang manalo ay makakamit niya ang kalayaan. Nagbabala ang leader na si Jacopo ay eksperto sa paggamit ng patalim. Mabilis na nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawa. Mahusay si Jacopo ngunit mas nanaig ang kasanayan ni Edmund. Sa huli ay napabagsak ni Edmund si Jacopo. Imbis na patayin ito ay nakiusap si Edmund na bigyan ng isa pang pagkakataon si Jacopo na mabuhay. Pumayag ang leader sa hiling ni Edmund at binansagan siya nito sa pangalang Zetara. Sumumpa naman si Jacopo kay Edmund na paglilingkuran siya habang buhay. Sa barko ay kinwento ni Edmund ang istorya ng kanyang buhay sa leader. Sa narinig ay pinalaya siya ng leader upang maisakatuparan niya ang layuning makapaghiganti. Hinayaan na rin si Jacopo na samahan si Edmund sa kanyang misyon. Sa daungan ng Marseilles ay nakita niya ang malaking pagbabago. Ang shipping company ni Morrel ay pag-aari na ngayon ni Danglars. Hiniling niya kay Jacopo na maghanda ng isang bangka. Pagkatapos ay palihim niyang tinungo ang bahay ng kanyang dating amo na si Morrel. Sa tagal ng panahon ay di na siya nakilala ni Morrel. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Zetara na kaibigan ni Edmund. Nalaman niya na nagpakamatay ang kanyang ama nang mabalitaan nitong nahatulan siya ng bitay. Samantalang ang prosecutor naman na si Villefort ay lumipat ng Paris nang mapatay ang ama nito. Ang pinakamalupit na dagok ay nang madiskubre niyang ang dati niyang kaibigan na si Fernand ang napangasawa ng kasintahan niyang si Mercedes na nakatira na ngayon sa Paris.
Natulala si Edmund sa mga narinig na ipinagtataka ni Morrel. Kinabukasan, nagtungo sina Edmund at Jacopo sa isla kung saan nakamarka ang kayamanan sa mapa. Hinalughog nila ang bawat sulok ng isla ngunit hindi nila makita ang kayamanan. Naisip ni Edmund na baka nasa ilalim ito ng tubig. Sinisid niya ang lawa sa loob ng isang kuweba na malapit sa lugar na nakaturo sa mapa. Doon, nadiskubre niya ang ilang lumang baol. Pagbukas niya ng isa ay tumambad sa kanya ang mga kumikinang na ginto. Agad nilang pinuno ng baol ang bangka. Nagsabi si Jacopo na 8 bangka pa ang kailangan nila upang makuha ang lahat ng baol. Sobra ang kasiyahan ni Jacopo kabaligtaran ni Edmund na paghihiganti ang nasa isip. Nagsabi si Jacopo na siya na ang papatay kina Danglars, Villefort at Fernan ngunit hindi sang-ayon si Edmund. Gusto niyang iparanas sa mga ito ang mga naranasan niyang pagdurusa sa matagal na panahon. Nagpayo si Jacopo na upang masakatuparan ng plano niya ay dapat niyang palitan ang pangalang Zetara. Sumang-ayon siya sa pagsasabing Count of Monte Cristo ang gagamitin niyang pangalan. Unang ginawa nila ay binili nila ang pinakamarangyang mansyon sa Paris. Inimbitahan nila ang lahat ng maharlika sa paligid para sa isang engranding piging. Ipinakilala niya ang sarili bilang bagong maharlika ng France. Di nagtagal, ang kanyang marangyang pamumuhay at estilo ay naging usap-usapan. Lahat ay nagsimulang magbanggit ng kanyang pangalan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay may ibang layunin si Edmund, ang makuha ang pansin ng kanyang traidor na kaibigang si Fernan. Dumalo si Fernan sa piging, ngunit umalis ito kaagad. Samantala, ipinaalam ni Jacopo kay Edmund na may anak na lalaki si Fernan na nagngangalang Albert. Kaya't kasama ang isang magandang babae at ilan sa kanyang mga kasamahang tulisan, gumawa si Edmund ng isang pekeng pagdukot kay Albert, para lamang magmukhang siya ang tagapagligtas nito. Nagtagumpay ang plano. Naniwala si Albert na iniligtas siya ng naturang maharlika. Dahil sa pasasalamat, inimbitahan niya si Edmund na dumalo sa kanyang nalalapit na kaarawan at hiniling na huwag siyang mabigo. Nagkunwari pang nag-alinlangan si Edmund, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Sa kasiyahan, ipinakilala ni Albert ang kanyang ama na si Fernan kay Edmund. Makalipas ang 13 taon, muling nagharap ang dalawa, ngunit hindi siya nakilala ni Fernan dahil lubos nang nagbago ang itsura niya. Ngunit nang makita siya ni Mercedes, tila may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Hindi niya agad matukoy kung sino siya. Subalit nang hawiin ni Edmund ang kanyang buhok sa natatanging paraan na siya lamang ang dating gumagawa. Agad niya itong nakilala dahil iyon ang mannerism ni Edmund noon. Kinausap ni Edmund ang chief prosecutor na si Villefort upang ayusin ang lahat ng legal na balakid kapag dumating ang shipment niya mula sa Marseilles upang wala nang maging problema sa custom. Pagkatapos noon ay nagkausap si Fernan at Villefort. Sinabi ni Fernan kay Villefort na narinig ng kanyang anak ang tungkol sa shipment ng ginto at ang pangalang espada. Napagtanto ng dalawa na malaking kayamanan ang lula ng barkong galing Marseilles. Nagsabuatan ang dalawa na nanakawin nila ang kayamanan ng Count of Monte Cristo at paghahatian ito. Nagsabi si Fernan na may kilala siyang taong makatutulong sa kanila. Ang totoo, ang 3 lalaking ito rin ang parehong mga taong nagsabuatan laban kay Edmund noon at nagpakulong sa kanya. At ngayon, sinadya mismo ni Edmund na pagsamahin silang lahat. Pagkatapos ng salo-salo, palihim na sumakay si Mercedes sa karwahe ni Edmund. Umiiyak, sinabi niya na niloko siya ni Villefort. Sinabi nitong binitay na siya. Natakot si Edmund na baka masira ang buong plano niya ng paghihiganti kapag lumabas ang katotohanan ito. Kaya sinabi niya kay Mercedes na nagkakamali siya at kailangan na niyang umuwi. Dumating ang shipment ni Edmund at nandoon ang inutusan ni Fernan na si Danglars na kinupit ang 2 baol. Ilang saglit pa ay dumating ang mga sundalo at inaresto si Danglars sa salang pagnanakaw. Nandoon ang Count ng Monte Cristo at si Jacopo na naisip niyang nag-set up sa kanya. Inatake ni Danglars ang Count ng Monte Cristo ngunit madali siyang natrap nito sa lubid. Doon niya nalaman na si Edmund at ang Count ng Monte Cristo ay iisa. Tinuluyan niyang mabitin sa lubid si Danglars ngunit nagbilin agad siya sa sundalo na arestuhin ito bago pa malagutan ng hininga. Gusto niyang maranasan nito ang pagdurusa sa kulungan kesa mamatay agad. Sunod na target ni Edmund ay ang prosecutor na si Villefort. Tinanong niya ito kung bakit nagsinungaling kay Mercedes na nabitay na si Edmund. Nagtataka si Villefort sa mga tanong na iyon.
Napagtanto ni Edmund na si Fernan ang makikinabang kapag nalaman ni Mercedes na patay na ang kasintahan niya. Kapalit ng pagsisinungaling ni Villefort kay Mercedes ay inutusan niya si Fernan na patayin ang sarili niyang ama na taga-suporta ni Napoleon. Ang lahat ng ito ay inamin ni Villefort ngunit nagsabi siyang wala namang ebidensya ang Count. Ang hindi niya alam ay nandoon na pala ang mga sundalo sa silid na napakinggan ang lahat ng kanyang sinabi. Doon niya lang napagtanto na ang kaharap niya ay si Edmund. Agad siyang inaresto ng mga sundalo. Sa karawahe ay may baril na kinuha si Villefort upang kitilin ang sariling buhay. Ngunit wala itong bala. Nagsabi si Edmund na hindi niya hahayaang mamatay siya nang walang pagdurusa kaya sa kulungan ang bagsak niya. Samantala, muling nagpakita si Mercedes kay Edmund upang alamin kung ano ang nangyari sa kanya sa mahabang panahon na wala siya. Sinisi siya ni Edmund kung bakit pinakasalan ang lalaking nagtraidor sa kanya. Ipinakita ni Mercedes ang singsing na lubid tanda na hindi nawala at hindi mawawala ang pagmamahal niya hanggat suot niya ito. Sa huli ay nagkapatawaran sila at ginugol ang buong gabi na magkasama. Kinabukasan, dahil sa pagkalugi ay naghanda si Fernan na tumakas, ngunit tumanggi si Mercedes na sumama sa kanya. Inamin niya na hindi anak ni Fernan si Albert kundi anak ni Edmund. Nang magpakasal sila ay buntis na siya at iyon ang tunay na dahilan kung bakit pumayag siyang magpakasal. Napasigaw si Fernan sa galit, ngunit wala na siyang magagawa upang baguhin ang nakaraan. Agad siyang nagtungo sa abandonadong lugar kung saan niya itinago ang lahat ng nakaw na yaman. Ngunit nang buksan niya ang mga baol ay buhangin lamang ang laman ng mga ito. Sa huling baol ay nakita niya ang isang chess king, isang tanda mula kay Edmund. At sa mismong sandaling iyon ay humarap sa kanya si Edmund. Ngayon, tuluyan nang nalaman ni Fernan ang katotohanan. Dahil sa matinding galit, sinugod niya si Edmund gamit ang espada. Ngunit hindi siya nagtagal sa laban. Madaling nadisarmahan at naipako ni Edmund si Fernan sa dingding. At nang akma ng sasaksakin ni Edmund si Fernan ay biglang sumulpot si Albert at nagsabi na hindi niya hahayaang mamatay nang ganoon lang ang kanyang ama. Ginamit ni Fernan ang pagkakataon upang palihim na maglagay ng pulbura at bala sa isang nakatagong baril. Biglang dumating si Mercedes at pinigilan si Edmund. Doon niya sinabi ang buong katotohanan sa anak, na siya ay anak ni Edmund na kilala niya bilang Count of Monte Cristo. Lubhang nagulat si Edmund sa narinig. Sa mismong sandaling iyon, itinutok ni Fernan ang baril kay Edmund. Ngunit mabilis na kumilos si Jacob at inihagis ang isang patalim na parang kidlat. Hindi si Edmund ang tinamaan ng bala, kundi si Mercedes sa kanyang balikat. Sinamantala ni Fernan ang kaguluhan upang makatakas. Gayunpaman, naisip niyang wala na ang lahat sa kanya kaya bumalik siya upang harapin si Edmund. Nang magkaharap sila ay nabitawan niya ang espada. Gayon din si Fernan kaya naglaban sila kamao laban sa kamao. Parehas nilang natagpuan ang espada at muling nagkasagupa. Nakuha ni Fernan ang espada niya ngunit nagamit ni Edmund ang kanyang bilis upang mabawi ito at maitarak sa dating kaibigan. Sa wakas ay tuluyan ng napawi ang naglalagablab na apoy ng paghihiganti sa puso ni Edmund. Kasama ang kanyang asawa at anak, bumalik siya sa isla kung saan siya nagdusa ng 13 taon. Sa sandaling iyon, muling bumalik sa kanyang alaala ang kanyang guro na si Abbe Faria. Sa huli, binili niya ang isla upang wala nang sino man ang makakaranas ng parehong paghihirap na kanyang pinagdaanan.